Hello mga Kalodi Waps, welcome back to my YouTube channel. My name is Ram and you're watching Ram's Diary. Yeah. So yung mga Kalodi Waps, no, ang pag-uusapan natin ngayon is about agency. Ang agency ko pala mga idol no, is City Employment. So sila po ang nagpaalis sa akin para magtrabaho dito sa Taiwan. And by the way, andito pa pala tayo sa 7-Eleven kasi it's 3 a.m. 3 in the morning. Nagising ako kasi sana yung katawan ko sa panggabi na schedule and yun, natulog ako ng buong magdamag then kakagising ko lang ngayon. Kaya naisipan ko mag-vlog, pumunta muna ako dito sa 7-Eleven. Saka nga pala mga idol na pag once na nandito na kayo sa Taiwan, ang madalas nyong pupuntahan pag mga ganito na nagugutom kayo or may kailangan kayo tapos ganitong oras na or kahit sa umaga, ay usually na pagdating nyo dito, unang nyo papasyalan talaga yung 7-Eleven. So, sinasabi ko lang sa inyo kasi anong una, nung nag-search ako, medyo, hindi ako niniwala na 7-Eleven, sa daming pasyalan dito, but, yun, totoo pala na 7-Eleven din. Wala ka na ibang pupuntahan kasi malayo yung Pinoy store, so 7-Eleven talaga tsaka kasi bukas. Kaya, expect nyo na mga idol pag once na nandito na kayo sa Taiwan, 7-Eleven yung unang mapupuntahan nyo. So ayun, pag-uusapan naman natin ngayon kung paano mag-apply sa Sete. Bisaya, hindi mo niyo ka. City Employment. So, paano ba mag-apply doon? Kasi kung napanood niyo yung mga previous video ko, sabi ko na bibigyan ako ng idea or tips paano mag-apply sa mga agency based lang dun sa na mga agency na na-applyan ko, no? So ngayon kung meron kayong konting clarification, watch nyo itong video na to. Yun yung actual na nag-apply ako sa City Employment, which is, hindi lang naman City Employment yung nag-apply ako dyan. May mga ibang, naunang mga agency, pero yan, makikita nyo bo yung, yun yung actual na nag-apply ako. So, bibigyan ko lang kayo ng konting idea nun, kasi nga, hindi ko naman lahat nasabi dun kasi. So, ito yung naging experience ko sa City Employment, which is good naman. Okay? So, sa City Employment pala, lagi ko sinasabi sa mga previous vlog ko na make sure kapag nag-apply kayo sa mga agency or kahit anong agency papunta dito sa Taiwan, make sure lang na complete requirements na kayo, okay? Huwag niyo pong gayahin yung iba na to follow kasi hindi lahat kasi ng agency or staff nasa mood that day para tanggapin kayo kahit incomplete requirements kayo, okay? Sa akin yun dyan sa video na yan, tinanggap sa akin kahit may to follow ako kasi iba naman kasi yung time na nag-apply kami. Okay, hindi gaano sobra-sobra kadami yung mga aplikante. Ngayon kasi is napakadaming aplikante ngayon kaya kung sino yung mga complete requirements, sila talaga yung priority ng mga agency. Okay. So kapag basta complete requirements na kayo, punta kayo sa agency which is City Employment or kung gusto nyo, i-visit nyo yung Facebook page nila para makita nyo yung mga hiring and qualification nila at kung ano yung company na hiring dito sa Taiwan. Okay, para may idea kayo. About naman pagdating naman sa qualification, hindi naman lahat nasusunod pagdating sa City Employment. So, mas maganda kung mag-apply kayo tapos overqualified or underqualified kayo, try nyo pa rin. Okay? Kasi nung nag-apply naman ako, and even naman may nakikita ako hanggang ngayon, kahit hindi naman sila qualified, nag-try pa rin sila, then nakapasa sila or nakapagtrabaho dito sa Taiwan. Like for example, sa height ang required kasi na height kay City Employment is 165 cm for male and 155 cm for female. Ngayon, sa totoo lang, hindi ako umabot sa 165 cm. So, kada agency na na-applyan ko, iba-iba yung iba-iba yung mga height na sukat kasi depende yun sa sukatan nila. So, may umabot nga ako 170 kahit hindi naman talaga ako 170 cm. Diyos ko naman. So, based sa height ko, ako nagsukat is 163 cm lang talaga ako. Pero sa City Employment, 162 cm ako. So, centimeter lang ako. Kaya bababa ako ng 0.1. Kaya, hindi ko akalain na matatanggap ako. Pero yun nga, nag-try ako kasi
kapag once nabuo talaga ang loob mo at gusto mong, matupad mga pangarap mo, walang makakapigil sa'yo, 'di ba? So, try until you succeed naman. Huwag lang try until you die. So, ngayon, nakita ko during interview sa'min, meron pa akong nakikitang mas maliit pa sa'kin, oh, 'di ba? Ibig sabihin, hindi talaga nasusunod ang qualification. So, mas maganda na mag-try pa rin kayo, no? Kasi kung panghinaan na kayo loob, nakakita nyo sa Facebook page nila na 165 centimeter for male, tapos alam mo na, hindi ka umabot ng 165, tapos di ka na nag-try. So, di ba? Sayang yung opportunity. Malay mo naman kasi, di ba? So, ngayon, yun, nawala na tuloy yung ano ko doon, nawala na tuloy yung topic ko. Pero so, yun. Kapag once na complete requirements na kayo, mag-apply kayo. And then, ito ang pinaka-suggest ko, much better, or the best siguro kung bago ka mag-apply sa city employment is meron kayong agent. Okay? Kasi sa city employment talaga, labanan ng agent dyan. Although hindi ko naman siya nire-recommend talaga na 100% na kailangan may agent sa city employment. Hindi naman. Kasi marami naman talagang nakapagtrabaho dito sa Taiwan na hindi nag-agent dyan sa city employment. Hindi naman lahat dyan may nakapasa dahil sa agent. Okay, sa akin lang is if alanganin ka, much better na meron kang agent. Okay, kasi nga, agent kasi ang nagtutulong sa atin. Pero, sa nagtatanong sa akin na kung sino agent ko, kung pwede ko sila i-recommend, hindi ko po recommend yung agent ko kasi nga, yung agent ko talaga is useless. Okay, useless siya, hindi siya maayos, and ang habol niya lang is yung fee. Yung kikitain niya sa akin, okay? And nagtanong-tanong ako sa mga kapwa Pinoy ko dito na na-handle din ng agent ko, hindi talaga maganda yung experience nila, okay? Kaya hindi ko siya i-recommend or hindi ko talaga siya recommended para sa inyo. Pero meron akong dalawang nakausap na agent, legit agent ng city employment. So, ipopost ko na lang siya dito, kaya panoorin niyo to ha, kung talaga interested kayo. Ipopost ko dito yung FB account nila. So, hindi ko sasabihin kung saan ko anong time ko i-post dito sa video to para manood kayo. Kasi minsan, di ba, nag-skip lang sila tapos hinahanap nila yung agent. So, hindi ko sasabihin kung hindi rin sa dulo. So, ngayon, kaya ako nasabi na magpa-agent kayo kasi una sa lahat, agent kasi ang nag-pupush sa atin para ipa-line up sa recruitment team ng city employment. Kasi kapag once na nag-apply ka, then na-check na yung requirements mo ng staff doon, okay, no? Pag-fill upin ka ng biodata. Ngayon kapag kulang yung requirements mo, hindi ka makakapag-fill up ng biodata. So ngayon, after na mag-fill up mo ng biodata, dadaan kayo sa short orientation. Pero hindi na siya orientation about sa agency, kumbaga sa lending yun, okay? Mas sa city employment kasi, ang kagandahan lang, like sa ibang agency din, they offer lending kasi nga hindi naman lahat kasi sa atin may pera. Okay, para pambayad sa placement fee, mga allowance natin, at sa mga nagastos, at saka iiwang pera sa pamilya natin if in case na paalis na kayo papunta dito sa Taiwan. May mga lending kasi nag-offer. Ako nag-lending talaga ako kasi nga wala akong malapitan that time. Although meron naman yung kapatid ko, pero kulang pa rin kasi kailangan ko mag-lending. Kaya, yun, I suggest mag-lending kayo para wala na rin kayong utang na loob sa mga kamag-anak natin or sa mga kaibigan. Much better yun, no? Para hindi, kasi ang pangit pa rin na nakapagtrabaho ka para dahil sa kanila, nakalis ka dahil sa nangutang ka ng pera sa kanila, which is pangit. Kaya mas maganda lending kasi walang susupal pala sa'yo. So, yun mga idol. Balik na tayo dun sa nawawala na yung topic ko. Pero marami kayong matutunan talaga dito sa video na to. So, ngayon, after na makapag-fill up ka ng biodata, ang sinabi kasi sa amin nung una, kasi hindi lang ako first, second, or third attempt ata nag-apply sa city employment. No, hindi. Maraming rejection din. At maraming pagkakataon na sayang. Kaya nakailang apply ako sa city employment. Kaya kayo din, pag-apply ako na mag-apply, try nyo kasi hindi kayo natawagan, apply kayo ulit. Kasi nga, sa amin, di ba, nagpag-fill up na ako ng biodata, sabi, mag-register kami sa line kasi nga doon ilalagay kung naka-line up na kami for in-person interview. Nakantay ko ng matagal doon, pati yung mga kasama ko, chinat ko, wala talagang nag-create ng group sa line. Kumbaga, pasa, parang ganun. So, nag-try ako mag-apply ulit. No? Then, sa second time, nag-agent ako. So, nakuha ko lang din siya sa kasama ko sa group noon.
And then yun nga, napunta talaga ako sa maling agent kaya nakakabwisit. Ako lang nag-line up sa sarili ko, buwisit. Tapos siya na kumuha ng credit sa, ay naku, tinanong kasi ako kung sino agent ko nung nagpa-line up ako. So yun, nasabi ko na siya. Kasi nga, siya rin naman talaga nasabi ako mag-line up ka. Pero as in, hindi ako sinamahan, sinabihan lang ako na mag-line up ka doon. Parang, gawa ko lang din sarili ko. Kumbaga, ako lang din ang nag-ano sa sarili ko, naggumawa ng paraan. Tapos yun, wala. Nakakaasar. So yun, kaya may i-recommend ako sa inyo na dalawang agent dito sa City Employment. Legit sila at saka based doon sa feedback, talagang inaasikaso ng agent. Okay? So kapag once na matanggap na rin naman kayo at papaalis na kayo, magbayad naman kayo tama sa agent nyo kasi kung di rin naman sa kanila, di rin kayo makakaalis, di ba? Sa tulong nila. Okay? So yun, kapag once na nakapag line up na kayo, waiting na lang kayo ng employer's interview or text na for interview na kayo. And then kung if in case na kailangan nyo ng idea, lalo na sa food processing company, kayo napunta, watch nyo itong video na to kasi yan yung mga possible na question and answer pagdating sa interview. So yun, hope na nakatulong ng malaki itong video na to. And don't forget to hit the like, subscribe, and click the notification bell para ma-notify kayo sa mga upcoming videos ko. Ingat at kita-kita tayo sa time.